apoy sa tabak, pusang gala. Yun. Sana lang naririnig dun sa ano. Naka-ano rin ako ngayon sa Discord. Pero syempre, walang sasali kasi baka may pasok sila. May mga pasok kayo o talagang wala kayo sa mood eh. Ayun lang. Sige, ano to, more on catch up, life updates. Ganun. Nilista ko naman siya. So, para yung mga mapagkwentuhan tayo. Life updates, kunwari, kamusta yung podcast, kamusta yung business, kamusta yung tugtog, mga ganun. Mga kwentuhan. Ayan, sabi ko naman di ba magkwentuhan tayo. Post ako kahapon. Doon sa mga nag-react at nag-share nung picture ko kahapon. Anyway, so, edi punta na nga natin yung kamusta yung podcast. So, kamusta nga ba yung podcast? Hirap rin pala niya i-maintain, no? Parang, siguro, onting background na nga lang. Bakit ba kami nag-start mag-podcast? Actually, matagal na. Nabanggit ko na rin to sa mga previous episodes namin na sabi ko, mahilig kasi ako makinig tuwing papunta ako ng trabaho. Bumabiyahe ako papuntang Transcom, papuntang EDSA. Siguro mga 1 to 2 hours na biyahe yun. Tapos, since kailangan kong agahan yung biyahe, naabutan ko pa dati yung naabutan ko pa yung Good Times sa radyo pa yun. Hindi pa nung mga panahon na yun, hindi pa uso yung podcast. Ano pa, mga morning shows, mga talk shows, morning shows. So, parang ang tawag nga nila tuwing may tuwing may mga caller doon sa talk show na yun. Tapos matagal nang nakikinig, parang first time, long time. Kunwari tatawag sila for the first time pero matagal na silang nakikinig talaga sa morning show. So, dati pa, parang gusto kong makisali sa kwentuhan nila. Yan sila Mo Twister, tas medyo nag-iba-iba na yung mga kasama niya sa morning show sa Good Times. Pero, syempre, si Good Times with Mo nga parang ganun. So, si Mo, yung laging andon. So, ayun lang, parang nakaka-ano lang na yung work nila na bukod sa nagdi-DJ sila, nagkakwentuhan lang sila tapos mag-aano ng mga topic, mga usapan, mga paano kaya kung ganito. Ano. So, yun doon pa lang, yung time na yun, parang ang sarap ng gawin yung ganong bagay na hindi pa nga namin alam kung ano yung tawag doon. Na ngayon, medyo recently lang naman natin nalaman na yung podcast na term. Or pwedeng matagal na yung podcast pero medyo ngayon lang sumisibol, ganun. Yung mga YouTubers, mga vloggers ngayon, kahit yung mga artista may mga kanya-kanya ng podcast So, siguro hindi naman sa nakiuso, gano'n. Yun nga, may background pa rin naman kung bakit kami nag-decide mag-podcast. Una, nag-try akong mag-vlog, gano'n. Kung hindi nyo alam, pero malamang lahat ng nandito rin sa Row4 na page is nakita rin yung Aceton before. Na ako lang yun, solo lang yun. Tinatry kong mag-upload ng parang daily vlogs, kung ano-anong travel videos, ganyan. Walang tinatry ko siyang gawan ng parang team, yung tema, pero hindi ko rin masunod-sunod. Basta gusto ko lang sana, nakaka-entertain siya, ganun, in a way. At hindi ko nga siya na-maintain yung page na yun. Hindi ko na tuloy-tuloy rin yung paggawa ng video. Una, bukod sa aking sakit na katamaran is ang hirap rin talagang iba yung challenge ng pag-i-edit talaga. Kunwari, mga 6-minute video, pwede nang abutin ng 1 to 2 hours yun. So, tapos depende na lang kung gaano pa kalupit yung PC mo. Kung maganda yung PC mo, yung tipong pangbakbakan talaga ng edit, siguro mas mabilis. Pero kung mabagal na yung PC mo, tas medyo maarte ka pa, kasi syempre,
kahit papaano gusto ko yung videos ko dati is kung hindi man quality yung video, gusto kong yung anong tawag dito? Ma Maganda yung pagkaka-edit gano'n, may mga transition na magaganda. So, yun lang nakakaubos siya ng oras. So, eventually hindi ko na rin siya natuloy. Sabi ko tapos lumipas yung ilang taon, yun nga parang laging nasa isip ko pa rin na ano gusto kong bumalik sa gusto kong mag-ano sana mag-entertain ng tao, gano'n, mag-share ng kung ano-ano na nasa isip ko. Sabi ko, ano ba yung pinakamadali nga na hindi mo na kailangan i-edit ng malupit, hindi mo na kailangan ng mga transition, mga effects. Yun nga, naisip ko podcast. Ano na 'to, parang medyo safe siya, parang safe space na puwede kang magsalita ng kung ano nasa isip mo talaga. Kahit magmura ka o kahit anong dark humor na puwede mong sabihin. Medyo so far sa ngayon, yun nga, para siyang safe space talaga. Kasi 'pag nasa Spotify na siya basta may disclaimer ka lang na explicit yung content, ayun na, ano na, puwede na siyang pakinggan ng tao. Siyempre yung Spotify kasi, mga YouTube, ganyan, may filter yan para sa mga bata. So 'pag nilagay mo or itinag mo siya as explicit or not for minor, hindi masasayad or hindi mapapakinggan ng mga bata. Kung mapapakinggan nila yun, tanungin natin yung mga magulang kung ba't nila napakinggan yun. So yun ang simula nung pagpo-podcast namin. Tapos, kuwento ko lang saglit na ano 'to, hindi ito yung agad-agad, "O sige game," ta's record na agad kami, hindi. So pinag-usapan namin ano kayang magandang tema, ano kaya yung format na gagawin natin, sino-sino kaya tayo. So ang dami naming inaya, yan pinagme-message sa'kin, gumawa kami ng iba't ibang group chat. Hindi ko gini-guilt trip yung mga inaya na wala na yun, hindi. So madami kami inaya, pero sabi ni Makmak, yung utol ko, sabi niya, "Kuya Ton, tuloy natin kahit tayo na lang dalawa." Sabi ko, ikaw lang naman hinihintay ko. Sabi ko. Kasi sabi ko para sa'kin, ako gusto ko. Kaso lang, feeling ko kasi bitin 'pag ako lang. Yung 'pag ako lang magsasalita, feeling ko hindi masyadong nakaka-entertain. Parang mas nakaka-entertain nung nagvi-video pa ako, 'pag kasama ko si Makmak, yung utol ko, natatawa ako. So parang kung natatawa ako, edi sa tingin ko matatawa rin yung mga manonood sa'kin. So, 'pag magre-record kami, 'pag nakakatawa siya or natatawa ako, feeling ko matatawa rin yung mga makikinig sa'min. So yun, nag-decide na lang kaming dalawa. Tapos, bakit Raw 4? Kasi, hindi naman kaming katalanuhan. Hindi kami bobo, pero hindi kami yung tipong mga honor students, gano'n. At gusto lang namin yung simula, kung napakinggan yung mga previous, mga unang episode namin, gusto namin balikan yung masasarap na buhay namin nung mga estudyante pa kami. Nung high school, mga computer shop days, mga gano'n. Basta, yung mga nostalgic, kasi yun yung masarap sariwain. Hindi dahil sa hindi kami makamove on. Pwedeng hindi kami makamove on. Pero, yun nga, masarap siyang balik-balikan eh. Nakakatawa. Kung iisipin mo ngayon, nakakatawa na lang yung mga memory ng nakatae ka sa school, kung ano-ano man. So yun, sabi ko, ano kayang okay na pangalan? Nakalimutan ko na kung paano kami napunta sa Raw 4. Basta Boys at the Back, laging ayun, alam ko na. Kasi parang namin na, saan ba laging nagkakaroon ng tsismisan, ng kwentuhan? Usually yan, nag-start yung gulo sa likod nga ng classroom, sa mga Boys at the Back nga. At yan rin yung mga madalas pinapatayo, ganun. Or hindi makasagot, so pinapatayo. Hence, Raw 4 nga. Gusto namin Boys at the Back, or hindi namin alam kung alin doon, so pinagsama na lang namin Raw 4 Boys at the Back. So yun, tapos inisip namin, hopefully maging parang signature na siya, yung tak 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 Boys at the Back, pusang gala. Yun, so yun, gano'n na siya, ginamit na lang sa amin ng ginamit. Hanggang sa eventually, syempre naubos rin yung mga kwento nung high school days, nung school days. So, sabi namin, nag-transition naman kami. Ano kaya pag-usapan naman natin? Kasi syempre may mga opinion rin kami sa mga current events, gano'n, sa mga bali-balita. Kaya,
ayun, from nostalgic kwentuhan, pupunta rin kami sa kwentuhan ng mga buhay-buhay at mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Ayaw lang namin yung sobrang minsan magiging seryoso kami, pero ang gusto talaga namin as much as possible is entertaining, tipong nakakatawa talaga. Pero wala, hindi mo talaga siya mapipilit minsan, eh. Ngayon, so yun na yung pinaka-background sa tingin ko ng RO4. Ngayon, medyo mapapansin nyo, kung yun nga, nakapakinig kayo ng mga recent episode namin, okay pa rin naman, pero medyo lumabnaw yung mga recording namin. Una, kasi yung setup namin ngayon, hindi pa siya yung tipong sa ibang podcast kasi meron silang lugar talaga na dun talaga sila nagre-record, parang tipong parang office. Parang recording studio talaga. So at least yun, parang pupunta ka sa work tapos magre-record kayo. Iba yung technical team, sila na yung bahala mag-edit ng bagay-bagay. Pero sa sitwasyon namin ni Makmak kasi, kami, ako majority ng technicalities, ako nagse-set up. So, sineset up ko yung camera, yung mic, nagsa-soundcheck, ganun. Tapos, ano tawag dito? Yung pag-i-edit pa. Ayun, yung mga angulo, kung yung pag makita nyo, hindi lang kami nawawala lagi sa isip namin pag yung magre-record na kami, yung mga behind the scene, yung i-re-record namin kung paano kami nagsa-set up ng laptop, ganun. Kasi sa laptop lang kami sa laptop ko lang ako re-record ng video. Tapos ang ginagawa namin, yung webcam na ikakabit lang sa laptop, tapos ilalayo namin, tapos lalagyan ko ng yung lens na pang-pa-wide para makita yung buong kwarto. Ganon, mga lang, DIY lang. Wala kasi kaming, syempre, mamahaling camera, ganon. Kaya, ganon rin yung quality ng video. Pero, parang, hindi naman siya ganon parang hindi tipong yung lumang smartphone na pixelated. Kahit pa paano, kita pa rin naman kami. So, yun yung mga unang video recording namin. Tapos, nag-charge kami ng yung mga iba't ibang lighting, yung mga light stick, ganon. Kung saan namin pinapwesto sa kwarto. So, ginagawa namin yun every 2 weeks, every after 2 weeks. Ano siya, nakakapagod rin kasi. Parang, yun nga, yung ang dami rin sineset up. Unlike nga sa studio na pupunta ka na lang doon kasi nakaset up na lahat lagi. Parang, hindi na siya tinatanggal, binabaklas, tapos isa-set up, babaklas, tapos set up. So, parang medyo naubos rin kami sa ganong energy. So, nag-isip pa ako ng ano pa bang way ang pwede natin mapadali ito. So, kaya ako bumili nung wireless microphone na kinakabit dito. Kaso naman, nung tinesting naman namin, actually hindi ko na nga na-test. Tapos nung ine-edit ko na, pucha, sobrang sabog talaga nung audio. Pero, ayun nga, parang nagdadalawang isip pa nga ako kung i-upload ko ba to. Sayang parang nangihinayang ako. Pero baka eventually, pag dumami na uli yung magagandang recording namin, baka burahin ko rin. Tanggalin ko para matira lang yung magagandang episode. Sayang rin yata yung, ewan ko kung maganda na pagkwentuhan namin doon. Isa pa sa mga nawala sa amin na ibabalik namin dito sa mga upcoming episode is tumigil kami magsulat. Tuwing nagbe-brainstorming kami ng ano kayang topic natin for for next recording, nag-iisip kami ng mga topic. Nagche-check kami ano bang mga current events ngayon, ano bang mga pangyayari, Olympics, mga ganun, o mga issues, kung may mga input ba kami sa mga current issues, or kung meron bang yung mga random topics na gusto namin pag-usapan. Tapos, pag-desisyon na namin, ito, 4 na topic kasi yun So, 4 na topic. Tapos, dati, magsusulat kami. So, about sa topic na yan, lalagay kami yung mga bullet points. Ito, sasabihin ko yan. Pero hindi naman yung tipong nakasulat na lahat ng sasabihin na. May mga bullet points lang para alam namin kung ano yung next pa na sasabihin. Pero since nawala nga yun, medyo naging na lang lahat, more on impromptu, more on ad-lib. So, minsan, parang mawawala ka rin talaga sa kwentuhan. Kaya, ayun nga, yung mga
recent uploads, medyo na sabi ko ay kay Makmak, medyo na lumabnaw nga yung quality ng mga contents namin. And since eto na nga tayo, sabi ko, ilang araw na rin, sabi ko parang gusto kong gumawa ng ano muna, pang tantos ba, yung since wala pa tayong recording. Mas madali kasi to yung pag solo lang ako kasi set up na yung laptop ko dito. Hindi ko na kailangan baklasin. After work, pwede ko nang isa lang agad. So, sabi ko, ayun nga, ako muna, sabi ko, may pagkwentuhan muna ako sa inyo habang hindi pa kami nakapag-record ulit. So, ngayon, past few days, na-inspire ako sa isang content creator. I'm sure kilala nyo si Bossing, yan. Kamusta buhay-buhay, yan. Nakaka-inspire yung batang yun kasi bukod sa isa siya sa mga malalakas ngayon, iba yung parang pwede ko bang gamitin yung term na unconventional or hindi ko alam. Anyway, siya lang kasi yung kupal na accepted ng lahat. Alam mo yun? Kasi alam ng lahat, nagigets ng lahat, na skit lang yun. Yun yung kung medyo malawak yung pag-iisip mo, magigets mo na skit lang yun. Pero siguro sa iba, hindi ko alam kung may na misinterpret si Malupiton or si Joel nga, nalaman ko na Joel yung pangalan niya. Na-inspire ako kasi meron akong pinanood na isa rin sa mga nag-i-inspire sa akin, si Ninong Rai. May video or episode siya na gines niya nga si Malupiton. So, doon ko nalaman yung background ni Malupiton. Yung tipong uungas-ungas lang, pero yun nga, may mga kanya-kanyang pinanggalingan rin sa buhay. May mga naging struggle rin sa buhay. Na nakonsensya rin ako kasi parang isa sa mga sinabi niya, basta may manood o wala, tuloy-tuloy lang, gagawin lang namin yung gusto namin gawin, i-upload lang. Yung sinabi niyang basta tuloy-tuloy lang, doon ako na guilty na yun rin yung sinasabi namin ni Makmak na okay lang yan, upload lang ng upload, post lang ng post, na hindi ko nga nagawa. At yun na, parang feeling ko ako yung kinakausap na, ba't di ka na nag-upload? Meron rin kami palang parang support group. Kasi parang 3 kaming nag-YouTube sa mga tropa ko. Kung gusto nyo i-check, travel videos kay Poy and Yami sa YouTube yan. May isa pa kami dating nag-YouTube rin. Ang content niya naman is about financial. Magaling kasi siya sa math. Na-guest na rin namin siya before sa mga unang episode namin. Kaso ngayon sobrang busy niya daw. Sobrang busy niya daw. Lagi namin binubuo, balik ka na kasi. So yun, sa ngayon, 2 na lang kami. At dun sa support group nga nag-udyukan kami. Asa di-upload mo? Ganun. Upload na. Ganyan. So yun, dahil kay Malupiton uli, kay Bossing, na-inspire uli ako. Parang game time uli. Na kailangan lang talaga, yun lang talaga siguro yung parang trabaho lang rin. Hindi ka talaga kikita kung hindi ka kikilos. So yun, nakaka-inspire lang yung si Malupiton. Kaya tayo nandito ngayon uli. Sabi ko, record ko na lang kahit ano pa yan. Kung walang manood, edi game lang yan. Ano pa ba? Wait lang. So, yun nga, nabanggit ko na may mga new episodes or new episodes kaming paparating. Pinagandaan na namin, so sinulat na namin uli para maganda yung flow uli. And hopefully, bumalik yung sigla namin sa pagre-record. I mean, yung bumalik yung sigla nung video na ire-record namin. At yan, hopefully, sana bago ako maging sobrang busy na. Which brings me to another life update. Sa personal end ko naman, kung napanood nyo rin yung mga previous episode namin na nag-record kami sa kainan namin, na sa negosyo naming kainan, wala na kami doon. So, i-announce ko na wala na kami doon sa pwesto na yon at lilipat kami sa bagong lugar. So, ayun,
siguro more on prayers. Hiling lang ng prayers na maging successful. Pero ayun, this time mas matindi yung plano naming gawin dun sa bagong pwesto. I-announce ko na lang rin yung kasi ayoko pang ilabas lahat at baka mapornada pa. So yun, abangan nyo na lang yung magiging same kainan pero mas sana mas matripan ng tao. Ayun. Yung sa business na yun, ikwento ko na lang rin na nabanggit ko na rin to sa previous episodes na hindi pala siya biro-biro. Alam naman kung hindi mo pa alam, sa mga nagnegosyo, malamang alam na nila na tangik, hindi lang ganun yan. Na ngayong ako ang naka-experience personally, yung ako mismo naka-experience kung paano siya gawin. Sobrang hirap pala talaga. Hanggang ngayon, ganun pa rin, inaaral ko pa rin. Hindi ko naiyaano yung mga kailangan gawin, pero kasi ang nakakapagpahirap niyan sa umpisa, kung depende rin sa negosyo na gusto mong gawin. Pero sa negosyo kasi, which is pagkain, mas maarte ba? Mas maraming kailangan gawin. Kaya siya mahirap. And para rin, sabi ko yung nagkamali kasi ako dun sa una kong naging pwesto. Kaya rin ako nag-ending na wala na siya sa akin talaga. Para siyang tawag ko nga sa kanya, expensive lesson. Kasi sobrang laki rin ng naiboast namin dun. Tapos, ang nauwi ko lang, parang natuto lang ako, ganun. Yun lang yung naiuwi ko. Pero yun kung hindi man siya pera, para sa akin, malaking tulong pa rin yung kasi marami talagang natutunan. Marami kaming natutunan dun sa ginawa kong kalokohan. Hindi naman. Sa binuo kong yun, sa negosyong yun. Tapos ngayong magra-round 2 kami, parang let's do it better this time, parang ganun. Nag-aral ako ng onti. Hanggang ngayon, patuloy pa rin mag-aaral ako ng bagay-bagay sa pagnenegosyo talaga. Kasi before, parang trial by fire. Or ako lang rin, parang, sige, ano ba kahirap yan? Magbebenta ka lang naman, o benta, o kuha pera. Hindi lang pala siya ganun. So maraming math. Parang, for the longest time, lagi ko sinasabi na, I hate math. Hindi ko kailangan ng math sa buhay ko. Pero, turns out, kailangan pala talaga natin siya sa buhay. So yun, nag-aaral ako dun sa numbers side. And then, mga inspiration rin. Buti nga ngayon sa panahon natin ngayon, may YouTube na, may podcast na. So, may mga tao nang naka-experience nung kung ano man yung na-experience ko ngayon. So, ano lang yung gagawin ko? Itatype ko lang, ano ba yung struggle ko ngayon? How to maintain a business, ganyan. Or how to start a business, ganyan. So, itatype mo lang siya. Pwede kang magbasa, pwede kang makinig, pwede kang manood. Ganun na siya, mas madali. Parang mas advantage. May advantage tayo ngayon kung gusto nating tahakin yung pagbe-business. Kasi may mga guides na, may mga nauna na sa atin na tried and tested na nila. Makikita mong nag-succeed sila. Malalaman mo rin kung bakit sila nag-fail. So, isa sa mga i-share ko lang na isa sa mga nag-inspire sa akin or nakaka-inspire pakinggan at nakaka-entertain rin. Si Guy Kawasaki. I-YouTube nyo na lang. Iba-iba yung may podcast rin siya. Iba-iba yung tinatakal niya pero may mga nung time kasi na parang bobo lang how to do a business. Napanood ko yung video niya, yung TED Talks niya na nakakatawa siya tapos nakaka-entertain. Tapos nagme-make sense talaga yung sinasabi. Putya, ganun pala yun, ganun. So, yun yung mga pinapahinggan. May isa pa akong pinanood pero nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Anyway, madali lang yan. YouTube mo lang, Spotify or kung saan man, mahahanap mo silang lahat doon. Tapos, parang ang laging napapansin ko, walang fixed formula sa lahat ng bagay. Sa pag-ibig, walang formula. Sa buhay, sa parenting, sa business, walang fixed formula. Isa lang yung nakita kong common denominator sa lahat ng bagay.
persistence. Yung sa The Founder. The persistence. Kung hindi ako nagkakamali, puta, mamaya mali pala yung definition ka ng persistence. Yung parang basta tuloy lang. Nag-a-apply siya sa lahat. Tuloy mo lang. Basta wag lang yung syempre, puta, baka naman sa pag-a-addict yan, wag mo ituloy yun. Ibig ko sabihin yun sa tingin mong magagandang bagay, yung sa tingin mo makatulong sa'yo, yung sa tingin mo makatulong sa iba, kung kahit nakakatakot, kahit basta yun, kahit nakakatakot, kung ano man yung challenges or kung ano man yung nararamdaman mo, kung bakit hindi mo siya itutuloy, kailangan mo talaga siya ituloy. At kailangan, bukod sa kailangan mo siya ituloy, kailangan tuloy-tuloy. Yun, persistence lang yata talaga ang kailangan ng lahat ng tao sa buhay. Kung gusto mong magbuwas ng timbang, hindi ka pwede mag-exercise na isang araw. Kailangan tuloy-tuloy, di ba? Nag-a-apply siya sa lahat. Ang galing eh. Persistence. Hindi mo lang, kailangan lang talaga hindi mo siya tigilan. Kailangan lang tuloy-tuloy siya. Gusto mo gumaling sa basketball, gusto mong gumaling mag-edit, gusto sa lahat. Basta tuloy-tuloy lang at makukuha mo yung kailangan mong makuha o yung dapat mong makuha. Kung ano yung deserve mo. Ayun. So, yan ang life update naman sa buhay ko. Next, sa aking bullet points ay kamusta ang tugtog. Ito, medyo personal pa rin. So, kung medyo mahihain kasi kami, so may mga gawa pala kaming kanta. So, yung isa, sa tingin ko marami naman na nakapanood. May mga kanta kaming nagawa. 5, sa ngayon, 5. Sorry. We're All Good, not in order yung We're All Good, Tinatamad, Hanggang Dulo, Maximum, tapos yung kasama si Tiago or si Jax, yung blah blah blah. So yun, kung hindi nyo pa napapakinggan, ganda yung pakinggan, nasa YouTube siya. Tapos meron akong tinitimpla ngayon na isang bagong kanta, and sana again, bago ako maging busy uli, is matapos namin siya. And gusto rin namin, kahit na hindi na siguro surprise, pero plano talaga namin gumawa pa ng mga bagong music videos. Galing rin doon sa mga kantang ginawa namin. And iniisip ko rin kung, ayun, yung mga kanta namin is, gusto ko man siyang isa-isahin, yung ikwento kung paano siya nabuo o yung kwento niya. Kung gusto nyo, kung interesado kayo, pwede nyo rin i-comment. Ganon. Tanungin nyo ano bang dahilan or anong ibig sabihin ng itong kantang to. Kasi masarap rin siya explain or sa tingin ko mas okay rin kung ikukwento ko kung paano siya nabuo or kung bakit ganon yung lyrics. Hopefully. Yan. And sama ko na rin siguro to. Matagal, naisip ko sana isama siya sa episode, pero parang hindi ko kasi siya mapapahaba. Yung wala akong masyadong mabibigay na input sa kanya. Pero gusto ko lang i-share yung mundo ng teatro. Anong ibig sabihin sa mundo ng teatro? Yung play, yung mga play. Hindi kasi siya para lang sa akin hindi siya ganun ka mainstream sa Pilipinas. May kakilala ka ba na nanonood ng teatro or nag-perform sa teatro? May mga ilan ako, may mga tropa tayo at yung misis ko mismo is galing siyang nagteatro siya. At siya lang rin kasi, siya lang naman ang nagmulat sa akin nga sa mundo ng teatro. Hindi sa pagtateatro, hindi ako nagtateatro, pero yung nanonood ng mga play. Kakaiba rin pala siya, parang ang isa sa mga, hindi ko na sure, pero isa sa mga una kong napanood na play is yung sa Rock of Ages. Na dun ko unang nakita bago pa umusbong si Napoles. Nakalimutan ko yung first name niya. Basta yung komedyanteng lalaki. Bago pa siya umusbong bilang artista, napanood ko siya sa teatro, sa Rock of Ages nga. At dun pa lang, tawang-tawa na kami sa kanya. Kaya may picture, ilalagay ko dito. Yan. May picture kami kasama niya. Again, hindi pa siya kinukuha ng
big ano yan, companies like or GMA or ABS or production. Diyan namin siya unang napanood at siya yung bida, parang leading man nung bidang babae. Yun, maganda yung going back sa teatro nga. Bakit siya kakaiba for me? Parang bukod sa mahilig ako sa artsy-fartsy, mga music, yun nga, kahit iba't ibang art. Sabi ko, ayos to parang yung idea na yung kung ano yung mapapanood mo, yun lang yung time na mapapanood mo yun. Walang replay, walang do-over. Kung ano yung masabi nila, kung ano yung, kunwari may bumaksak sa set, yun na yun. Parang wala nang take two, ganun. Hindi, walang cut, ganun. So, doon mo rin ma-appreciate kung gaano, or doon mo mapagtatanto na ganun sila kalupit na performer na one take. Yung mga napanood ko kasi halos wala akong natatanda na sablay. So, one take, kakanta, aarte, magpapatawa, iiyak. Lahat pinagsasabay-sabay. Sasayaw pa. Sabi ko, parang dapat dito tayo kumukuha ng mga artista. Ang gagaling talaga nila, sobra. Medyo lang, kumpara sa sinehan. Ang sinehan kasi, parang hundreds lang makakapanood ka na ng sine, di ba? Pero yun kasi medyo, lalo na kung sa PETA, medyo may kamahalan siya. Pero worth it nga kung trip mong itry. Para sa akin worth it siya. Kung gusto mo ng kakaibang experience, try mong manood ng teatro. Ang mga, syempre mga big plays, yung mga nag-mainstream na play is yung Huling El Bimbo. Yan, napanood rin namin yan. Tapos recently lang na kaya rin bumalik yung gusto kong pag-usapan yung teatro is yung One More Chance, the musical. Parang, yung movie ng One More Chance, ginawa lang nilang musical gamit yung mga kanta nga ng Ben and Ben. Ayun, ang galing. Parang, ayan na naman, yung mga artista natin na yung hindi sila main character, laging side bet lang. Puta, magugulat ka na dun. Sila yung leading man, ganun. Tapos malalaman mo, sobrang galing pala nilang kumanta, sobrang ang galing nilang umarte, tapos sumasayaw pa. Parang kakaibang mundo talaga. Pati yung mga tao dun, parang magugulat ka rin. May mga ganitong tao. Magugulat ka na marami kang kasamang manonood. Kasi nga, hindi ako aware na may teatro, may plays, ganun. Doon sa mga nakakaalam na, syempre, parang sa kanila, normal na lang yun. Sa aking bilang parang outsider, kung may ganitong mundo pala. Siguro ilagay ko na lang rin dito para makita nyo yung pinunta namin recently. Ang ganda niya, isa sa mga, yung sa wakas pa na play. So yun nga, parang sa tingin ko, yung malulupit na performer or artist natin, sa tingin ko nasa teatro talaga. Kung makikipagdebate ka sa akin, talagang ilalaban ko na nasa teatro yung... Siyempre, may mga gagaling pa rin. Yung mga sila John Lloyd, sila Piolo, yung mga batikan talaga natin. Pero, dun sa play, makikita mo rin, may mga artista dun, may mga hindi rin talaga artista. Mga talagang theater performer lang sila. Na ang lulupit talaga nila. Ang lulupit nilang umarte, mag-perform. Ayun, kaya nga sabi ko, hindi ko masasama to sa full episode kasi yun lang. Gusto ko lang i-share yung appreciation ko sa teatro. And yung isa pa sa panonood ng play is kunwari sa sine, 'di ba, parang linear lang kayo. Ito kayo, tapos ito yung anong tawag dito, screen. Isang angulo lang. Pero sa teatro, kung nandito ka, parang kahit saan ka naman pumesto, okay lang. Pero yun nga, pag nandito ka, ang makikita mo yung sa side nila. Makikita mo yung mga tao sa likod. Pag nandito ka, ito yung view mo. Yung, ano talaga siya? Parang hindi 3D. Talagang, 3D. Hindi siya 2D lang. Ewan ko kung paano ko i-explain. Basta yun, iba't ibang angulo makikita mo doon sa teatro. Kaya, try nyo. May mga plays, alam ko may mga small plays. Yung sa mga ginaganap sa PETA, yun nga, medyo may compared sa normal ticket, may mas kamahalan yung
movies or play compared sa movies nga. May kamahalan yung ticket. Pero may mga small plays na dati nakapanood rin kami ng play sa UP mismo, UP sa Manila. Doon mismo sa nakalimutan ko. Ay hindi, ilagay ko na lang dito. Kasi yan sa lugar na yan. Yung area pala na yan ayun nga, nagse-set sila ng mga parang mini plays, ganun. Di ko alam kung anong term eh. May mga technicalities sila na doon ko lang, kay Ana ko lang rin nalalaman yung tungkol nga sa, or mga behind the scene ng pagtateatro nga. Ayun, yun lang. Sana, ayun, na-entertain kayo. Again, upcoming new episodes, promise namin yan sa inyo. 2 na kami, hindi na lang ako. At para hindi naman kayo ma-bore masyado. Ayun lang. Salamat. Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Ito ang Row 4. Paalam. Boy sa taba, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out.